aming mga mag-aaral mula sa ika-10 baitang. Magandang araw! Natapos mo ba ang ating mga gawain noong nakaraang linggo? Mayroon ka pa bang mga katanungan? Kung wala ka ng katanungan at natapos mo ang ating mga gawain, binabati kita sa iyong kahusayan. Halina't panoorin ninyo ang panibagong pantulong na aralin na aming inihanda para sa inyo upang lubos ninyo maunawaan ang ating mga gawain sa module para sa linggo ito. Sa ika-6 na linggo ay ating tatalakayin ang pagpapahayag ng sariling saloobin o damdamin tungkol sa kahalagahan ng akda sa una, sarili. Ikalawa, panlipunan. At ikatlo, pandaigdig. Bago tayo magtungo sa ating aralin, ating sagutin ang paunang gawain. Panuto. Una, tukuyin ang suliraning ng ibabaw sa akda at iugnay ito sa suliraning panlipunan. Ikalawa, sa iyong palagay, ano ang mensaheng nais ipabatid ng maikling kwento? At ikatlo, ano ang iyong naging saloobin o damdamin sa kwentong binasa? Ang kwentong inyong mapapanood ay mula sa orihinal na katha ni Binibining Mayrin May Eslaban. Ito ay pinamagatang Lapagkainan. Maaari mong ihinto sandali ang videong ito upang ikaw ay magkaroon ng sapat na oras habang sinasagutan ang ating paunang gawain. Lapagkainan. Isinulat ni Binibining Mayrin May A. Eslaban. Matatapos din lahat ng paghihirap. Iyan ang isa sa mga bagay na pinaniniwalaan ni Arturo, isang padre de pamilya. Nagtatrabaho siya bilang isang construction worker at sumasideline sa pagtitinda ng balot tuwing gabi. Hindi inaalintana ni Arturo ang pagod, mabuhay niya lamang ang 3 anak na naiwan sa kanya ng yumao niyang asawa. Noong una ay payapa naman ang kanilang buhay. Nagmamay-ari sila ng isang kumpanya at malaki ang kinikita nito. Hanggang sa isang araw ay naloko sila at itinakbo ang lahat ng pera na naipundar nila mula sa kumpanya. Doon na nagsimulang magbago ang lahat. Nalulong ang kanyang asawa sa pag-inom at natagpuan na lamang isang araw na wala ng buhay. Parang masisiraan ng bait noon si Arturo. Ngunit kinakaya niya ang bawat araw para sa 3 anak nila. Sapagkat kung susundan niya ang asawa niya, ay nakakaawa naman ang kanilang mga anak na pawang musmus pa lamang. Sa unay nahirapan si Arturo sa pagtatrabaho sapagkat nasanay sila sa marangyang buhay. Ngunit habang dumadaan ang bawat araw ay nasasanay na rin siya. Umalis na rin sila sa kanilang mansyon at naninirahan sila sa isang barong-barong na tinaga nilang itayong mag-aama. Si Lucas, ang panganay ni Arturo, ay tumigil sa pag-aaral upang mabigyan daan ang pag-aaral ng 2 pa niyang kapatid na sina Lance at Ana. Si Lucas ay sumasama sa kanyang ama sa pagpasok bilang construction worker at kung minsay umi-extra bilang tagagawa ng proyekto ng mga mag-aaral sa kolehiyo na malapit sa kanilang tinutuluyan. Isang araw, umuwi ang mag-amang Arturo at Lucas ng maaga upang ipagdiwang ang ika-7 kaarawan ng kanilang bunsong si Ana. May dala ang mag-amang pansit at litsyong manok. Nang makarating ang mag-ama sa kanilang tahanan, ay agad na yumakap sila Lance at Ana. Binati rin ng mag-ama si Ana ng maligayang kaarawan, sabay abot ng kanilang daladala. Sobrang tuwa ni Ana nang kunin ang pansit at manok. Matagal na rin kasi ang panahon nang huli silang kumain ito. Agad din naman itong kinuha ni Lance
upang ilagay sa pinggan at ihain. Sa lapag ulit sila magsasalo-salo sa sahig, sapagkat wala silang upuan at wala silang lamesa upang doon kumain at magkwentuhan. Ganoon pa man, tinitiis nila ito dahil alam nila na dadating ang panahon na magkakaroon muli sila ng mahaba at magarbong lamesa katulad ng dati. Lumipas ang maraming araw. Dumating na ang bisperas ng Pasko. Si Lance at Anna lamang ang natira sa bahay sapagkat ang kanilang kuya at ang amang si Arturo ay gagabihin daw sa pagtatrabaho. Simula nang mamatay ang kanilang ina, ay di na sila nagnonoche buena at hindi rin nagdiriwang ng Pasko. Ngunit lingid sa kaalaman ng dalawa, ay wala talagang pasok ang kanilang ama at kuya. Ang dalawang ito ay pumunta sa isang pamilihan at bumili ng isang lamesa at 4 na upuang plastic. Dinagdagan pa ito ng mag-ama ng spaghetti, cake, at lechong manok. Lumalalim na ang gabi, ngunit gising pa rin si Lance at Anna. Naghihintay kasi ang dalawa sa pagsapit ng alas 12. Ngunit 45 minuto bago mag alas 12 ay may kumakatok sa kanilang pinto. Nakaramdam ang dalawa ng takot sapagkat ang alam nila ay kinabukasan pa ang uwi ng kanilang ama at kuya. Ngunit napawi ang takot ng dalawa nang magsalita ang mga tao sa likod ng pinto. "Mga anak, kami ito ng kuya nyo." Nang marinig ito ng dalawa ay binuksan agad nila ang pinto at tumambad sa kanila ang daladala ng dalawa na lubos nilang ikinasaya. Agad namang pumasok ang mag-ama at inayos ang kanilang daladala. Nang matapos na ang pagsasaayos, ay agad na tinawag ni Arturo ang kanyang mga anak na masayang nagkikwentuhan. Agad naman lumapit ang tatlo at niyakap ang kanilang ama ng mahigpit at nagsambit ng pasasalamat at wika ng pagmamahal. Ito ang unang Pasko na ipinagdiwang nila mula nang magkaroon ng trahedya ang kanilang pamilya. Ito ang kauna-unahang araw na nagkaroon din sila ng hapagkainan. Hindi na muli silang kakain sa lapag. Hindi na sila maghahain sa tinatawag nilang lapagkainan. Lumipas ang mga araw at nakapagtapos ang dalawa na lubhang kinasaya ng kanilang kuya at ama. Nakapagtrabaho na rin sila at unti-unting umasenso. Hindi man kasing rangya ng buhay nila ang mayroon sila ngayon, ay hindi nila ito inaalintana sapagkat masaya at kontento na sila. Mga posibleng kasagutan. Una, tukuyin ang suliraning ng ibabaw sa akda at iugnay ito sa suliraning panlipunan. Ang suliraning ng ibabaw sa kwento ay ang pagkakaloko sa pamilya ni Arturo kung saan tinangay ang lahat ng kanilang kinita sa kumpanya. Dahil dito ay kailangan nilang mamuhay ng malayo sa karangyaan. Ito rin ang nagdulot upang mamatay ang kanyang asawa. Ang sitwasyong ito ay may ugnay ko sa suliraning panlipunan sapagkat hindi maaalis sa kasalukuyan ang mga taong manloloko. Mga taong kailangang mamuhay ng malayo sa kanilang kinagisnan dahil sa panloloko. At mga taong pinipiling bawiin ang sariling buhay dulot ng masamang karanasan. Ikalawa, sa iyong palagay, ano ang mensaheng nais ipabatid ng maikling kwento? Sa aking palagay, nais ipabatid ng kwento na matutong makontento sa buhay.
maging masaya sa mga maliliit na bagay na ating natatamo, at sa bawat tagumpay sa buhay. Ikatlo, ano ang iyong naging saloobin o damdamin sa kwentong binasa? Ako ay labis na natuwa sa kwentong aking nabasa. Ikinasaya ng aking puso ang pagiging kontento ng pamilya. Sa unay nahirapan man silang mamuhay sa buhay na hindi nila kinagisnan, ay hindi pa rin sila sumuko at patuloy na sama-samang sinuong ang bawat hamon ng buhay. Bukod dito, ay kinatuwa ko ang pagiging isang pamilya nila, kung saan nagpaubaya ang kuya para sa pag-aaral ng kanyang mga kapatid at nagpursigi ang mag-ama sa pagtatrabaho upang masuportahan ang pag-aaral ni Lance at Anna. Sa huli ay nakapagtapos ang dalawa. Kahanga-hanga ang kanilang determinasyon. Magaling ang iyong pinakita sa ating paunang gawain. Sa puntong ito ay ating talakayin na sa halimbawa ng maikling kwento na pinamagatang Kahanga-hangan Laban ni Pam. Orihinal na katha ni Binibining Mean Fuerte. Pagkatapos mapanood ang akda ay sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Tandaan, maaari mong hinto muli ang video na ito upang magkaroon ka ng sapat na oras sa iyong pagsasagot. Panuto. Una, ilarawan ang pangunahing tauhan sa akda. Ikalawa, ano ang suliraning ng ibabaw sa napakinggang kwento? Ipaliwanag. Ikatlo, batay sa pangyayari sa akda, paano mo masasabi na napahalagahan ni Pam ang kanyang edukasyon? Ikaapat, ibigay ang kahalagahan ng akda sa sarili, lipunan at daigdig. At ikalima, paano ka naapektuhan ng akdang iyong binasa? Ibigay ang iyong damdamin at saloobin. Ang Kahangahangang Laban ni Pam. Sinulat ni Binibining Mean Fuerte. Para sa 16 anyos na si Pam, hindi ang karamdaman niya ang magiging hadlang upang magpatuloy sa pag-aaral at pagtupad niya ng kanyang mga pangarap. Sa kabila ng iniindang sakit, pinipili pa rin niyang makasabay sa mga tulad niyang mag-aaral sa loob ng paaralan. Taong 2013 nang malaman ni Pam at ng kanyang pamilya ang sakit niyang lupus, isang chronic autoimmune disease kung saan inaatake ng sariling immune system ang sariling organ sa katawan ng may sakit. Natuklasan nilang mayroon siya ng sakit na ito matapos niyang magkaroon ng lagnat ng mahigit 1 linggo. Nakitaan din siya ng mga rashes sa buong katawan kung kaya't dinala kaagad siya sa ospital at doon nalaman na mayroon siyang lupus. Noong unang nalaman nila mama yung sakit ko, sabi nila sa akin na kaya ko raw to at lalabanan namin ito, kaya hindi ko na iniisip na may sakit ako. Tuloy pa rin ang buhay kahit hindi na gaya ng dati yung katawan ko. Kahit nanghihina na ako, kaya pa rin. Hindi ko na lang iniisip yung sakit ko. Paglalahad ni Pam. Mayroon mang karamdaman si Pam, prosigido pa rin siya sa kanyang pag-aaral. Katunayan, ayon sa kanyang mga guro, aktibo at hindi siya lumiliban sa klase. Kaya naman madalas ay napapatanong ang mga tao sa kanyang paligid kung saan niya nakukuha ang kahanga-hangang determinasyong mayroon siya. Pamilya ko yung nagiging inspirasyon ko para magpatuloy. Pwede naman akong tumigil sa pag-aaral pero gusto ko talagang makapagtapos para sa kanila. May mga pagkakataong gusto ko nang sumuko pero iniisip ko baka nadadala lang ako ng bigat na nararamdaman ko. Pag sinasabi ko sa papa ko at sa mga kaibigan ko na gusto ko nang sumuko, palagi nilang pinalalakas yung loob ko. Palagi nilang sinasabi sa akin na malalampasan ko to. Dagdag pang kwento ni Pam.
Ipinapakita ni Pam ang positibong pananaw niya sa kahalagahan ng edukasyon. Kaya naman hindi niya maiwasang manghinayang dahil sa mga batang mayroon ng sapat na lakas para mag-aral, ngunit sinasayang ang kanilang pagkakataon. Nalulungkot ako kapag nakakakita ako ng mga kapwa kong mag-aaral na hindi pinahahalagahan ng pag-aaral nila. Kasi kung ako sa kanila, basta malakas ang pangangatawan, kahit hirap sa buhay, ipagpapatuloy ko pa rin ang pag-aaral. Kasi sayang yung mga panahon na lumilipas, pati na rin yung mga oportunidad na maaaring dumating kapag nakapagtapos ka. Maswerte sila kasi malakas ang katawan nila. Maswerte sila, kaya dapat sinusulit nila yung pagkakataon. Saad pa ni Pam. Tunay ngang hindi madali ang pinagdaraanan ni Pam sa kanyang murang edad. Ngunit sa kabila nito, wala sa kanyang isip ang pagsuko dahil sa kanyang mga pinangahawakan upang magpatuloy. Ayon kay Pam, kaya ako patuloy na lumalaban kasi gusto kong makapag-aral, makapagtapos at matulungan ng papa ko. Lalaban ako kahit minsan hindi maiwasang lumiban sa klase dahil sa sobrang bigat ng pakiramdam at mga follow-up check-up. Magpapatuloy ako, kakayanin ko. Bukod sa kagustuhang gumaling sa sakit at makapagtapos sa pag-aaral upang matulungan ng ama, wala nang ibang mahihiling si Pam dahil sa mga panahong kailangan niya ng masasandalan ay hindi nawala ang mga taong pinakamahalaga sa kanya upang siya ay patuloy na suportahan. Pinatunayan lamang ni Pam na walang makahahadlang sa isang taong may pangarap. Mayroon mang iniindang karamdaman, hindi nito napigilan na makita niya ang tunay na esensya ng edukasyon, kaya naman patuloy niyang gugustahing ipanalo ang kanyang laban para rito. Mga posibleng kasagutan. Una, ilarawan ang pangunahing tauhan sa akda. Ang pangunahing tauhan sa kwento ay mayroong kahanga-hangang determinasyon. Si Pam ay mayroong karamdamang lupus, ngunit hindi ito naging hadlang sa kanya upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral at abutin ang kanyang pangarap. Ikalawa, ano ang suliraning ng ibabaw sa napakinggang kwento? Ipaliwanag. Ang suliraning ng ibabaw sa kwento ay ang pagkakaroon ng sakit na lupus ni Pam sa kanyang murang edad. Dulot nito ay kailangan niyang lumiban paminsan-minsan sa kanyang pagpasok sa paaralan sapagkat mabigat ang kanyang karamdaman dulot ng kanyang sakit. Ikatlo, batay sa pangyayari sa akda, paano mo masasabi na napahalagahan ni Pam ang kanyang edukasyon? Si Pam ay isang pursigidong mag-aaral. Ganyan siya ilarawan ng kanyang mga guro. Masasabi kong napahalagahan ni Pam ang kanyang edukasyon sa aspetong aktibo siya sa klase at hindi lumiliban. Kalaki pa nito, ang batang si Pam ay mayroong pangarap sa buhay. Ika-4, ibigay ang kahalagahan ng akda sa sarili, lipunan at daigdig. Sarili. Ang aral na ipinabatid ng akda ay magmumulat sa atin ng kahalagahan ng edukasyon. Na kahit ano pang pagsubok sa buhay, kahit ikaw man ay may iniindang karamdaman, ay hindi ito magiging hadlang upang patuloy kang mangarap sa buhay. Sa lipunan. Naging mahalaga ang akda sa lipunan sapagkat iminulat tayo nito sa kung ano nga ba ang sakit na lupus at kung papaano patuloy na lumalaban ang mga taong may ganitong karamdaman. Gayun din, ipinakita sa akda ang determinasyon sa pag-aaral ng isang batang nakararanas nito. Pandaigdig. Kung titingnan natin ito sa mas malawak na aspeto, ay masasabi nating mahalaga ang akda sa daigdig, sa kadahilanang nag-iwan ito sa atin ng aral na matutong pahalagahan ang edukasyon, sapagkat hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng pagkakataong mag-aral, at hindi lahat ay normal na nakapag-aaral,
Ang iba ay mayroong iniindang karamdaman. Ikalima, paano ka naapektuhan ng akdang iyong binasa? Ibigay ang iyong saloobin at damdamin. Lubhang kahanga-hanga si Pam. Nang dahil sa kanyang kwento ay mas lalo kong tiningnan ng mas malalim ang kahalagahan ng edukasyon sa ating buhay. Higit akong natutuwa sa kanyang ipinamalas na determinasyon sa kabila ng kanyang mahirap na sitwasyon. Magaling at natapos mo ang ating mga gawain. Ngayon ay handa ka na sagutin ang ating mga gawain sa module para sa linggong ito. Ito ay matatagpuan sa pahina 289 hanggang 296 sa module ng mga mag-aaral sa Filipino. At patuloy ninyong antabayanan ng iba pang mga videong gaya nito na aming ihahanda para kayo ay tulungan sa inyong mga aralin. Hanggang sa muli, paalam!